Walang cash on hand at cash deposit na nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte mula taong 2019 hanggang 2024. Ayon sa Office of the Ombudsman, kaya sa isinagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice, napatanong na lang ang ilang mambabatas kung bakit ni Cinco ay wala. Si Vel Custodio sa detalye. Noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Edi wow. Matapos silatag ng Office of the Ombudsman ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Atty. Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2024. Lumutang sa pagdinig ng House Committee on Justice na walang idineklarang cash on hand at bank deposits ang Vice Presidente mula 2019 hanggang 2024. Agad namang umapela si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. The SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. Sinabi niya kanina, hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umabot sa 6.7 billion pesos ang mga covered and suspicious transactions na iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio simula 2006 hanggang 2025. Napansin din sa pagdinig ang malaking pagtaas ng kanilang mga transaksyon mula 2009 hanggang 2013 na may taunang average na lampas 400 million pesos. Pero ang ikinaduda ng komite ay ang mga transaction records si VP Sara at Atty. Mans Carpio simula 2019 hanggang 2024 sa AMLAC, gayong hindi naman ito idineklara sa SALN. Ayon kay AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, patuloy nilang minomonitor ang mga transaksyon at ang ulat na pinagsama-samang datos mula sa nakaraang taon. Batay naman sa sworn affidavit ni former Senator Sonny Trillanes, may mahigit 111 million pesos sa kabuuang transaksyon na pumapasok sa bank account si VP Sara. Kabilang dito ang mahigit 2 bilyong pisong joint bank account si Vice President Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakatanggap din umano ang pamilya Duterte ng pera mula sa kilalang drug lord na si Samuel Uy. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Kinumpirma naman ng AMLAC na may record din sila ng naturang transaksyon. Samantala, sa kabila ng naunang mungkahi ng Bureau of Internal Revenue na buksan ang laman ng box na naglalaman ng income tax return ng mag-asawang Vice President Duterte at Atty. Mans Carpio sa executive session, ipinagpaliban muna ng komite ang desisyon dahil sa confidentiality ng ITR. Pag-aaralan din ho namin, titingnan uli namin itong legal issue na ito. Sabi nga kanina, this is a gray area. Ipinasabina naman ng Justice Committee ang National Bureau of Investigation para talakayin ang investigasyon ng ahensya patungkol sa banta na ginawa ng pangalawang Pangulo. Inaasahang sasalang ang NBI sa susunod na hearing sa April 29. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.